Masayang araw mga ka-PL. O ayan, may panibagong ikinanta si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, itong nakasanayan na. Matagal lang ginagawa sa DPWH, mga kababayan, na kung tawagin po ni Congressman Leandro, biding-bidingan. Ayan, bakit biding-bidingan? Siyempre, bago po magsagawa ng bidding, mga kababayan, ang DPWH, maaaring meron ng mga napili na siyang tatanggap ng isang proyekto o mabibigyan ng proyekto nitong DPWH. Ayan, depende. Siyempre, meron niyang mga pakimkim, pailalim, mga kababayan. O ikaw, bibigyan kita ng proyekto. I-award ko sa iyo itong proyektong ito. Ang lagay ba ganun-ganun na lang. Di ba? Kaya biding-bidingan, mga kababayan. O ito po ang video ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Ipinahayag niya po sa kanyang privilege speech itong biding-bidingan nga di umano sa DPWH kanina, mga kababayan, sa kamera. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video natin, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan na ganito po ang matagal nang umiiral na kalakaran sa DPWH. Hindi po sa akin ang galing, kundi kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Basahin ko lang po itong kapiraso lang bago po natin panoorin ang video para mas maintindihan po natin. Okay? Itigil ang biding-bidingan. O, kita nyo na. O, sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo sa bidding. Ayan. Mr. Speaker, I rise on a point of personal privilege to introduce a solution on the overpricing of DPWH project, mga kababayan. Panoorin na po natin ang video. Eto na ho. Those raise appropriate action. Any objection? Hearing none, the speech of the Honorable San Fernando is hereby referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize Representative Leandro Leviste of Batangas to avail of the privilege hour. The Honorable Leandro Leviste is hereby recognized for his privileged speech. Please proceed. Madam Speaker, ako po ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang biding-bidingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang isa pa niyang solusyon, ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay biding-bidingan. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay biding-bidingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naranasan ko ito mismo dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto at mga nananalong kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders ay umano'y binabayaran ng kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang kontraktor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga kontraktor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo
at madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na kumikit kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026, umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Kasabay rito, umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babe Singson na ipa-rebid ang mga bidding na hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa approved budget for contract o ABC. Sa pribadong sektor, kung ano ang ABC mo, hindi ibig sabihin yan ang gagastusin mo. Kung 600 man ang ABC, kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng tamang presyo, i-rebid mo ang proyekto. Kung sariling pera mo naman ito, makikipagtawaran ka pa para makakuha ng 30% na mas mababa o 420 sa 600 pesos o kahit 10% na mas mababa pa o 540 sa 600 pesos. Kaya ang punto ko, kaya ko nais na ibahagi itong solusyon ngayong araw na ito. Nasa kapangyarihan ng Secretary ng DPWH ang mag-rebid ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa approved budget for contract o ABC. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nag-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa upang matiyak natin na walang pera ng taong bayan ang mawawala sa lutong bidding o bidding-biddingan sa DPWH. Maraming salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to refer the speech of Representative Leviste to the Committee on Rules for its appropriate action. Any objection? Hearing none, the speech of the Honorable Leviste is referred to the Committee on Rules. Majority. Kita nyo na gaano kadumi ha? Sa DPWH, mga kababayan. Kauupo pa lang di umano ni Congressman Leandro. Aba, nilatagan na siya, mga kababayan, ng mga maaaring dadaan sa bidding. Pero ayon sa kanya, natuklasan niya rin na bidding-biddingan lamang ito. Kundi luto na. Ayan. Sabi ko nga sa inyo parang ganito. Ako si DPWH. Tapos 10 ang nariyan sa harapan ko para dadalo sa bidding o makikilahok sa bidding. Siyempre, mga kababayan, pagalingan na lang yan bumulong. Bubulungan, si Secretary, Sir, baka pwedeng ibigay mo sa akin itong proyektong ito, Sir. Ayan, di ba, mga kababayan? Promise ko po sa iyo, Sir. Okay na ba sa iyo ang 10 manok? Parang ganun lang, mga kababayan. Di mo ba? 10 manok. Ibig sabihin, 10 milyon. Yan, di ba? Ganyan na po ang kalakaran ngayon. Hindi lang ngayon, matagal na ho yan. Ngayon lang na-booking, mga kababayan. Kaya tama lang na isa publiko na nila ang bike cam para katulad nung sinabi ni Vince. Edi na-booking natin siya. Yung tinapyas na pondo ay gusto niya ipabalik. Saan gagamitin yon? Hindi naman daw magkakaroon ng flood control project, mga kalsada sa susunod na taon. Sobra-sobra po ang pondo nila. Saan nila gagamitin yan? Di po ba, mga kababayan? Uulitin ko. Kung ako lang, halimbawa, ang Pangulo, kung matino akong Pangulo, kaso, yung Pangulo natin ngayon, mga kababayan, wala sa katinuan Di ba? Hindi ko muna bibigyan ng pondo yung mga yan Kung meron mga pondo para lang sa tanggapan nila, wala muna kayo proyekto. Sanction yan sa inyo kasi napakaraming anomalyang nangyayari sa inyong ahensya, parang ganun, di ba? Kaso hindi po ganun si Bangag, mga kababayan. Weak nga kasi, walang tapang, mga kababayan. Nauuto siya ng mga kawatan, ng mga kurap, palibhasa. Magkakatropa sila Di po ba? Mabuti na lamang at merong isang Congressman Leandro Leviste na nagsisiwalat ng katotohanan, mga kababayan. Ngayon kasi, suspendido pa si Congressman Barsaga Sana suspendido lang yung kongresistang yon. Paano pagtuluyan nila yon, mga kababayan? Huwag nang pabalikin. Gawa ng kaso, gawa ng drama para huwag makabalik katulad ng ginawa nila kay Congressman Teves. Di po ba? Ngayon, etong si Congressman Leviste nag-iingay, nagsasabi ng katotohanan,
laban sa ginagawang korupsyon sa administrasyon ni Marcos. Nako, nanganganib din itong bata na ito. Baka isunod din ito, mga kababayan. Kay Congressman Barsaga, ano sa palagay ninyo? Ako, kung ako tatanungin, parang ganun talaga ang mangyayari, mga kababayan. Kasi sa napapansin ko, lahat ng bumangga sa administrasyon ni Marcos, giba. Yan. Ayaw nilang napupuna sila, mga kababayan. Gusto nila, sila lagi ang tama kahit na meron ng hindi ginagawang tama. Di po ba? O ito pa isang balita. Tungkol pa rin po ito kay Marcos, mga kababayan. Kita nyo kung gaano ka, ewan ko, tanga ba itong mama na ito? Kayo na pong humusga kung tama itong ginagawa niya. Ito sabi, the Philippines announced a contribution of $200,000 to the UN Central Emergency Response Fund o CERF for next year, mga kababayan, reaffirming its commitment to effective, principled, and solidarity-based multilateralism. Yan po, Philippines donates $200,000 to UN Emergency Fund. Samantala, ang ating mga kababayan, tayong lahat na nasa pinakamababang uri ng Pilipino sa ating bansa dahil mahihirap lamang po talaga tayo ayan, di po ba? Ang baha hindi kayang solusyonan. Ating mga kababayan na walang mga tahanan, nasa pinakamahihirap talaga, na maaaring tirhan ng ating mga kababayan, tulad ng mga nasa squatters area, sa ilalim ng tulay na lamang nakatira, yung iba, hindi kayang tulungan ni Marcos Jr. Pero, ang UN, na meron na pong napakalaking pondo ng mga yan, nagbigay pa si tanga. Di ba? Maano ba namang sanang gamitin na lang ito para sa ating mga kababayan na walang-wala? Tapos sasabihin nila, oy, Pasko ha! Dapat 500 lang ang gagastusin ninyo. Pero sila, nagpaluwal ng malaking halaga. Imbis na, eto, ipamigay na lang sa mga kababayan natin na walang-wala. Ngayon, araw po ng Kapaskuhan, mga kababayan. Sigurado ako, marami po sa mga kababayan natin na lubog sa utang. Dahil hindi po umuumento ang sweldo, pero pamahal po ng pamahal ang presyo ng mga bilihin. Hindi makahabol ang ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang gastusin. Naka-stack lang po ang sweldo ng tao Naandi dito lang po ang sweldo ng tao buti sana kung pag nagtaas ang bilihin, taas din ang sweldo. Hindi naman po ganun Pag nagtaas ang bilihin, ang sweldo ng tao narito pa rin. Nagtaas ang bilihin, taas lahat yan, gasolina, pamasahe. Yung konsumo noon ng isang Pilipinong naghahanap buhay, single, walang asawa, walang anak. Halimbawa na lang, konsumo niya sa isang buwan, 10,000. Madadagdagan ho yan, mga kababayan. Di po ba? Papaano po yung ating mga kababayan na walang-wala talaga? Walang mahanap buhay. Bagamat naghahanap ng trabaho pero walang makita. Walang hanap buhay. Malaking bagay na sana to. $200,000. Okay na sana pagtulong sa ating mga kababayan walang-wala. Gumawa sila ng isang programa na papakinabangan talaga ng ating mga kababayan. Magbigay sila o magpautang sila ng puhunan. Di po ba? Yung ganun. Para kahit paano, may nakikita ang tao na gumagalaw ang gobyerno para tugunan ang kahirapan ng ating mga kababayan pero wala. Inuuna pa ang ibang bansa. Samantalang marami tayong mga kababayan nagugutom, hirap, walang mahanap na trabaho. Di po ba? Ganyan po tanga ang nag-iisang bangag na presidente sa ating bansa. Di ba? Siya lang naman ang presidente kumakain ng pulburon, mga kababayan Maliban din, wala nang iba Kung noon nasabi ko na napakasama nitong administrasyong Ninoy Aquino na ito, walang kwenta. Ito ho, triple. Kasama ka walang kwenta ang administrasyong Marcos, mga kababayan. Di ba? Ito pa. Sa pangbalita, etong tungkol naman po, mga kababayan, dyan sa girian pa rin sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ito ho, dahil nga umiinit ang usapin tungkol dyan, sandali, hindi ko mahanap kasi sa kabilang cellphone. Naglolo ko na naman isang cellphone ko, pasensya na. Kung saan-saan na naman ako dinadala. Ito ho, para sigurado tayo. Kasi minsan nag-i-error ho pasensya na talaga, tatagalan ho tayo. Ito po ang parang nakikitang solusyon ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Tungkol po dyan sa girian nga po sa West Philippine Sea versus po ng ating mga mangingisda na lagi pumapalaot sa lugar na yan. Ito, sabi niya, upang hindi maulit ang pananakit ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang deployment ng pwersa ng gobyerno sa mga estratehikong lugar para sa kaligtasan ng mga mangingisda. Ano daw? Para sa mga kaligtasan ng mga mangingisda. Tama. Pero, ano daw ang i-deploy nila, mga kababayan? Puwersa ng gobyerno. Hindi lamang po Coast Guard.
Na dapat Coast Guard lang naman po sana ang maaaring tumambay sa lugar na yan para hindi po uminit ng uminit ng uminit ang China sa atin. Pero ho, ang sabi ni Marcos, hindi na napatumpik-tumpik yung mama, mga kababayan. Talagang mga puwersa na ho ng gobyerno. Alin, siguro, etong mga sundalo, Marines, mga kababayan, abay, pinuprobok na po nila ang China. Hindi na po mabuti ito, mga kababayan. Pag nakita ng China, teka, bakit hindi na Coast Guard ang mga naka-standby dyan sa West Philippine Sea na inaangkin din ng China, katawagan sa kanila ay South China Sea. Di po ba dalawa kasi tayo nag-aagaw Pag nakita nila, mga sundalo na ito, gulo yan, mga kababayan. Maaaring dyan sumiklab ang kaguluhan. O halimbawa, binomba ng Chinese Coast Guard ang isang barko na mayroon pong sakay ng mga kasundaluhan ng Pilipinas. Posible hindi po gumante ang mga kasundaluhang Pilipino sa mga bumobomba sa kanilang sinasakyang barko, which is itong mga Chinese Coast Guard. Gaganti yan. Paano kung igante? Bala. Naloko na. Baka magising po tayo ng kinaumagahan, mga kababayan, napakagulo na po ng ating bansa. Di po ba? Baka masadlak po tayo sa digmaan, wag naman sana. Ganyan po mag-isip ang taong gumagamit, mga kababayan. Ayon yan sa kanyang ate, di po ba? Walang matinong kaisipan, mga kababayan. Imbis na ang pinakamainam na solusyon, sa akin lang to makipagkaibigan siya kay Xi Jinping. Dalawin niya si Xi Jinping sa China. Di ba? Puntahan niya. Hindi naman siya papatayin ron makikipag-usap lang naman siya para maayos ang problema dyan sa West Philippine Sea, pero hindi po. Mga kababayan, parang sinasakyan pa nga nila Parang ang gusto nila mangyari, dyan sa West Philippine Sea magsisimula ang kaguluhan para magdeklara ng martial law itong si Marcos. Parang ganun ba? Di po ba? Simple lang Ganito, halimbawa ako, kapitbahay ko, nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkaunawaan. Doon lang, halimbawa lang doon lang sa pader na ipinatayo ko. Ayan. Lumagpas lang ng 2 inches. Ayan. Yung pader ko. Doon sa muhon nila. Siyempre magagalit siya. O anong gagawin ko? Magagalit din ba ako? Natural hindi. Kasalanan ko Hihingi ako sa kanya ng tawad. Kakausapin ko siya. Isisettle namin ang problema. Yan po ang hindi kayang gawin ng mga administration, mga kababayan. Galit yung isa, galit din siya. Buti sana kung meron tayong kakayahan. Wala po tayong kakayahan. Tumalon lang lahat ng mga Chinese na sa dagat, nakaharap sa atin. Tsunami po ang magiging kinalaman. Aatakihin tayo ng tsunami, mga kababayan Lahat sabay-sabay mga Chinese. Sa laki ba naman ng populasyon nila, mga kababayan. Sabay-sabay silang tumalon. Wala tayong kakayahan. Tapos magdi-deploy siya ng mga, sabi niya, puwersa ng gobyerno. Ano ba puwersa ng gobyerno? Barangay tanod? Sundalo yan, mga kababayan. Mga Marines. Yan po ang i-deploy niya. Tama ba yan? Magdudulot po yan ng karahasan. Baka mapunta pa po sa digmaan, mga kababayan. Ganyan po. Ganyan ang ating presidente ngayon kabangag, mga kababayan. Di po ba? Ito pa, huli. Itong tungkol po sa, hindi, dalawa pa pala ito, mga kababayan. Bilisan ko lang. Una, sinabi po ni Ronald Llamas, ito ang taas po ng confidence niya sa para sa 2028, mga kababayan. Talagang nakasuporta siya kay Our Lady Immaculate of Insertion. Si Inday Luhod. Tawagin na natin Inday Luhod. Ito, sabi ni Llamas ito naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na wala sa die-hard supporters ng mga Duterte o Marcos loyalists na kasalalay ang tunay na laban sa 2028 national elections. Kundi sa 39% ng mga Pilipinong walang pinapanigang political camp. Sandali, sir. Kung hindi ako nagkakamali, karamihan po ngayon sa ating bansa na mga kababayan nating walang pinapanigang political camp na sinasabi ho ninyo. Noon yun. Pero ngayon, meron na. Meron na mga political camp lahat ngayon. Maliban na lang doon sa talagang walang pakialam. Pero pag narinig nila ang pangalang Duterte, siguradong mapapaboto sila dahil sa mga nagawa ng dating Pangulong Duterte at sa magandang ginagawa ngayon ng pangalawang Pangulo BP Inday Sara Duterte. Sigurado, kasi ang totoo, Sir Ronald Llamas, mawalang galang po, sir. Aminin nyo man po o hindi. Duterte brand of leadership po ang hinahanap ng karamihan, sir. Baka nakakalimutan ho ninyo ang nagpanalo kay Marcos Duterte. Kung hindi naging katandem ni Marcos Inday, hindi mananalo. Si Marcos sigurado mananalo pa si Leni. Oo, dahil mas mataas pa di umano ang nakuhang boto ni Leni Dinagdagan lang di umano ng Smartmatic yan, sabi ni Atty. Glenchong Di po ba, mga kababayan?
magkaiba naman po ang sinasabi nitong si Llamas at ni Trililing. Ayan, nahirapan akong bagitin yung Trillanes. Trililing na lang. Ito naman po ang sinabi niya, mga kababayan. Maikli lang po ang babasahin ko. Itong pinaka, quote card lang po, mga kababayan. Mahaba-haba kasi ito eh. Quote card para maintindihan naman po na natin eh. O Trillanes, hinimok mga pro-Marcos at middle force na magkaisa laban kay BP Sara sa 2028. Sabi ni Llamas, hindi daw sa mga diehard supporter ng Duterte at Marcos loyalist nakasalalay ang 2028 election. Dahil 39% daw po, mga kababayan, nagmula sa mga kababayan nating non-political camp. Di po ba? Ganun po ang pagkakasabi niya. Ano sabi ni Trillanes? Ayan. Nanghihikayat siya. Humihingi ng tulong. Si Trillanes, mga kababayan. Akala ko ba? Magkasundo kayo, Trillanes, tsaka ni Llamas, ba't magkaiba yata sinasabi nyo? Etong si Llamas, hindi mo nanalo yan, hindi nakasalalay sa mga Duterte at mga Marcos loyalist. Ito isa naman, humihingi ng tulong sa mga Marcos loyalist, mga kababayan, at saka sa mga middle force na magkaisa daw na iboto ang kanilang pambato sa 2028 at wag iboto, suportahan si BP Inday Sara. Magkaiba. Diyan pa lang, siguradong matatalo na kayo. Kung sino man yung manok ninyo sa 2028, Trillanes, Llamas, kasi kami, tunog na namin eh. Parang si Risa Hontiveros yata ang manok ninyo eh. Hindi mananalo yan. Mapapahiya na naman kayo. Di ba, mga kabayan? Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.